Magpapaunahan na lang sa ngayon ang Detroit Pistons at ang Atlanta Hawks kung sino ang makakapag-trade, kung sino ang papayagan ng Dallas Mavericks na makuha itong si Anthony Davis. Ngayon, ayon mismo kay Shams ng ESPN, dalawa lamang sa ngayon ang agresibo, itong Pistons at ang Atlanta Hawks. Ang Pistons magaling na sila'y nasa tuktok, pero kailangan nila ng isa pang additional na big man para matulungan pa silang paigtingin lalo ang kanilang depensa. Samantalang yung Atlanta Hawks naman ay nagpapalaki. Yung kanilang mga manlalaro ay kailangan ng pampatulak, dagdag firepower pa para sila'y mag-contend for playoff and for finals. Ngayon, kung pag-uusapan naman yung pagiging marupok talaga itong si Anthony Davis. Pero dahil nga magaling na itong Atlanta Hawks at itong Detroit Pistons ay wala silang pakialam kung palagi mang injured o kung masasaktan man itong si Davis, dahil ang kanilang kailangan ay sa mga importanteng laban lamang. Sa madaling salita, hindi nila kailangan si Davis para sila ay lumakas. Malakas na sila. Ang kanilang pag-trade para kay Anthony Davis ay lalo pang magpapalakas sa kanila. Target ni Stephen Curry ang makabalik na sa kanilang laban kontra Minnesota Timberwolves. Ito ho'y magbibigay ng dagdag scoring option kay Coach Steve Kerr at hindi na mabibigatan sa pressure ang mga reserba nito. Pero gayon pa man, mayroong kinonfirm itong si Coach Steve Kerr sa kanyang interview na kahit na bumalik man si Stephen Curry ay patuloy niya pa rin gagamitin at papalaruin. Ipapasok niya pa rin sa kanyang rotation itong si Pat Spencer. Deserving naman talaga itong si Pat Spencer. Sa mga nagdang laban ay kabilang siya sa mga nagtatanggol sa Golden State Warriors. Kabilang siya sa mga nagpapanalo sa kanilang kupunan. Kaya hindi rin po mabuti kung siya'y ibabangko na lang lamang at babawasan ng minuto sa pagbabalik ni Steph. Ngayon mga idol, isa itong malaking garantiya para kay Pat Spencer na kahit na nandyan man si Stephen Curry ay makakalaro siya, makakasecure siya ng playing time. Kailangan naman daw na maging flopper ayon kay Jaylen Brown para makuha mo raw ang MVP. Dapat raw na ibenta mo ang iyong kaluluwa at maging flopper para sa gayon ay mataas ang chance mo na manalo ng MVP. Wala siyang binanggit na pangalan pero marami siyang pinaparinggan. Siyempre ang nasa tuktok ng rankings na Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, kabilang yun mga idol sa kanyang mga pinariringgan. Totoo na dapat marunong kang dumiskarte kung kailangan mag-flop para manalo kayo, para makuha mo ang momentum sa isang laban, dapat na mag-flop ka. Sabi nga nila, ang importante, manalo ka. Gayon pa man mga idol, kahit na mayroong punto itong si Jaylen Brown, ay nakadepende pa rin naman ito sa mga broadcaster, sa mga analyst, sa mga panelist na boboto kung sino ang mananalo. Dahil hindi porket magaling ka ay ikaw na ang mananalo sapagkat bobotohan yan. So definitely sa madaling salita, nakasalalay pa rin sa mga panelists, sa mga broadcaster, sa mga writer ang resulta kung sino ang makakatanggap ng MVP award.